Joshua na puro pawis, pero dugo, luha at pawis ang ang paggawa ng project na to. And yung pagtangkilik ng manonood, yung pagnood nila, makes all the hard work worth it. So, sana pagpatuloy po ninyo yung pagtangkilik. Nagpapasalamat kami na sa panonood ninyo sa amin the past 3 weeks. And sana hanggang sa matapos ito, samahan nyo kami. At maghikayat pa kayo ng iba na manood. Tell everyone about it. Manood kayo ng show na to hanggang sa katapusan. Kasi simula pa lang ito, paganda pa siya ng paganda. Congratulations, Direk, and congratulations to the whole cast of It's Okay to Not Be Okay. Before we conclude, of course, ang ating Q&A portion, meron po dito last 4 questions for Joshua. Okay, Joshua, last 4 questions for you. Okay. Josh, 4? Yes, 4. Wow. Okay, your thoughts on the cast na kasama mo sa show na to? My thoughts? Proud ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila yan. Meron kasi yung group chat. And nung nag-end na yung shoot namin sa Dumaguete, parang nai-emo ako. Naging emotional ako. Kasi parang nag-end na. Grabe rin yung bonding na kahit na minsan hindi kami nagpapansin kasi busy sa set, nandun pa rin yung parang bonding namin. Kasi parang nakakalungkot. At ang masasabi ko ay sobrang proud talaga ako sa inyo. Proud ako sa nagawa natin. Ayan. Thank you, Joshua. Ito naman. Kanino daw ka pinaka-close sa cast? Sino ang pinaka-close mo? Pinaka-close ko. Lagi mo kasi kay eksena si Matmat at saka si Mia eh. So I think sila yung mas... Pero dito, parang lahat kasi ka-close ko eh. Oo, lahat na, nabantayan ko kasi sila lahat eh. At ito lang, takbo ng takbo. Pero yeah, lahat sila close ko, lahat magkakaiba yung relationship ko with them, di ba? May sarili kaming mga chismis, like for example, kay Tita Maricel, di ba yung chismis namin? Vacation, ganun. Ayun, ganun siya. Yeah. Parang meron different variety ng closeness. Alright, ito naman. Question number 3 for Joshua. Anong advice mo sa mga batang artista na kasama mo dito? Si Chin-Chin daw, Chin-Chin. Nandun na ako sa nagbibigay na ako ng advice. Okay, nice. Ako, ma-advice ko, parang nakahiya mag-advice sa kanila. Siguro ano na lang. Ang hirap naman ng ano. Siguro wag na lang siguro. Huwag kayong mapagod, matuto. Huwag niyong isipin na magaling na kayo. Kasi kahit ako hanggang ngayon, ano ako eh, ganun ako eh, parang pangit. Pero wag na kayong ma-frustrate sa mga ginagawa niyo, pero wag lang kayong mapagod, matuto. Palaging pag may bago, maganda yun eh, palaging may bago kayo sa sarili niyo. Eh, palaging may bago kayong natututunan, tapos ma-apply nyo sa next project nyo, may bago kayong nakasama, may natutunan ka doon, di ba? Palagi may bago, tapos of course, always respect yung mas matatanda sa inyo sa industriya. At of course, yung mga staff natin, yung crew, kasi nasa kanila yung chismis. Alagaan nyo sila. So, yeah, ayun. And laging respeto rin sa co-actors, di ba? Na-appreciate ko yung sinabi ni Miss Ana na talagang mahirap magturo ng co-actor. Kasi yan eh, respeto mo yun sa craft ng co-actor mo. Totoo yung dangerous yan. So yeah, ayun. Thank you so much, Joshua. Last question for you. Okay. Yes. Last question is, of course, alam naman natin that you are a veteran actor, but then you also learn from the veteran actors. Di ba? So, ano mga natutunan mo from the veteran actors dito sa show It's Okay to Not Be Okay? Wait, ano? Sabi nila, ano mga natutunan mo? Ito ako mo? sa mga veteran. Yes. Parang marami ako natutunan sa'yo. Well, marami.
marami, hindi ko siya may isa-isa, pero marami. Nung una, kasi okay, ganito. Nung nagsimula ako sa industriya, napinalad ako kasi puro veteranong aktor or actresses yung nakakatrabaho. So nung una, yung mga advice nila sa akin, patungkol sa trabaho ko. Kung paano rumispeto sa actors. Ngayon naman, yung mga nakasama ko, ang tinuturo nila sa akin, kung paano ako mas magiging better man. Kung paano ako mas magiging matalino sa buhay. So I think, doon ko nalaman na tumatanda na ako. Nagiging veteran na talaga. Yes. So usually gano'n na yung advice nila sa akin. About patungkol na sa buhay. Hindi na siya patungkol sa trabaho din. So, yeah. Thank you so much, Joshua. Baka may gusto kang i-share dyan about life? No? Mamaya, balikan na lang natin si Joshua later. Yes. Okay, we have here one last for Miss Maricel Laksa. Okay. Miss Maricel, of course, we know that you have, like what you mentioned earlier, your children pushed you to do It's Okay to Not Be Okay, Donnie, Hannah, and Sola. So, what are their thoughts on the show, and have they watched the show? I don't know if they... Oh, yeah. They have watched the show, and they continue to want to wait for it to run some more para isang bagsak na sabay-sabay daw namin papanoorin lahat-lahat. Ganon kasi sila eh. Pero dyan nga ako ninenervyos eh. Kasi sana I did well. Yun. But it's okay. It's okay. Kung ano man sabihin nila, it's okay. Kasi sinunod ko naman yung sinabi nila, right? But they're so supportive and they're so proud of what we've done. And I think na ngayon, ang masasabi ko lang is, yung personal take ko lang dito is, at last, pinag-uusapan yung mga bagay na dati ayaw pag-usapan. And yung para masabi mo talaga na norm na siya na it's okay to not be okay. Yun lang, marami nang nahihil na mga tao. So for me, I'm very thankful to be part of this show. Thank you so much, Miss Maricel. A beautiful show indeed, all about mental health, mental struggles, which used to be a taboo topic, like what you mentioned, Miss Maricel. So